What's up everyone? So welcome to Pitambayan Podcast. Intro, pasok! So, good morning, good afternoon, and good evening, everyone, and welcome to our podcast. So, before tayo mag-start, simulan muna natin sa general, like yung traditional and modern healthcare. So, sa Pilipinas, sobrang common pa rin na nakakarinig tayo ng traditional practices like yung hilot, yung mga herbal remedies, and yung iba't ibang paraan ng pagpapagamot na maipapasa from generation to generation. Pero at the same time, mabilis din nag-evolve yung modern healthcare, lalo na sa fields like physical therapy na mas nakabase sa science and evidence. So today, we're going to explore a question, magkalaban ba talaga ang traditional at modern healthcare? Or may possibility na pwede silang mag-work together? So to help us understand this better, we are also joined by a registered physical therapist who will share their insights and real-life experiences. So tara? Tara! So today, we're going to talk about traditional med and modern healthcare. So ayun nga, kagaya ng tanong ni Mika, magkaaway ba talaga sila or pwede silang mag-coexist in a real-life situation? Well, realistically, actually, both traditional and modern healthcare, both sila nag-contribute naman sa healthcare professions. No? We have flora and fauna, so like yung plant and herbal medicine, up to this day, no? Nag-evolve talaga. So, agree naman ako pareho dun. So, before we go deeper, pag-usapan muna natin kung ano yung physical therapy. Kasi madalas pag nakakarinig ng physical therapy, ang naisip ng mga tao ay hilot lang yan. Pero to clean those kind of misinformation and disinformation, ang physical therapy po is part siya ng mga medical allied professional health worker. It is a kind of healthcare profession na nakafocus sa pag-restore ng mga movement, pag-reduce ng mga pain, and pagtulong din sa mga pasyente makarecover physically through a structured rehabilitation and exercises. Okay, so doon nga sa sinabi ni Denise na isa siya sa part ng medical profession, and dito pwede na rin pumasok yung pagiging pagka-modern nga ba nitong PT or pwedeng traditional din kasi baka gumagamit lang din naman siya ng yun yung nagiging ang tawag dun, yun yung nagiging parang stereotype sa PT na kesyo manghihilot lang daw. So, dito natin mas malalaman if ano nga ba yung difference ng modern healthcare sa traditional medicine. So, si modern medicine is evidence-based siya kasi may structure and measurable siya na sinusunod and scientifically proven talaga siya. And ito na yung currently na na-experience natin. Ito yung na-access natin as an individual na kailangan din natin or need din natin while growing or kahit anong pwedeng mangyari sa buhay natin, kailangan natin siya. And yun nga, again, nakabase siya sa research and sa mga medical sciences. And dito na rin nag-start yung paggamit ng advanced tools kagaya ng mga MRI, yung mga X-rays, or yung mga gamit sa laboratory. And yung mga gumagawa lang nito mostly is yung mga licensed professionals. And sila lang din yung may authority na bigyan tayo ng mga prescription ng mga halagang gamot. And syempre, may standard din yung gamot like antibiotics and vaccines. So, for example, yung mga pag-inom ng antibiotics para sa bacterial infection or yung mga operation or surgery, tapos yung vaccination programs. And aside from that, syempre yung modern healthcare is meron din naman siyang mga advantages like yung mas mabilis and mas accurate yung diagnosis niya. And syempre mas effective siya kung ano man yung pwede maging case ng isang tao ngayon. Mas effective siya kasi in a way na malalaman agad kung ano yung possible treatments, ganyan. Pero yung downside naman nun is kadalasan mahal. And yung ibang gamot is may side effects. And minsan naman, nakafocus lang sa symptoms and hindi sa overall health care. So, agree ako dyan sa'yo with your insights, Mika. Kasi kung i-compare natin yung traditional medicine compare sa
modern. Yung traditional med kasi, holistic yung approach niya. And kasi, yung traditional med, more on cultural practices siya. Tsaka unlike modern medicine, na scientifically proven, eto kasi, mga experience-based lang. Kumbaga, mga parang hiyangan, kumbaga, may mga ganong term kasi dito. Kumbaga, halimbawa, kung hindi gumana sa'yo, baka gumana sa akin. Kung hindi gumana sa akin, baka gumana sa'yo. Kumbaga, hindi siya scientifically proven, walang research na makapagpapatunay na gumagana talaga to. Tsaka mostly, yung mga traditional medicine, hindi natin siya pwedeng gawin sa mga critically ill patient or halimbawa na lang, for example, yung mga patient na nabalian ng buto, dapat ba ipahilot natin yun? Di ba nga, nakikita ko to sa mga FB page na yung mga nababalian ng buto na sa stroke, naghahanap sila ng PT, registered PT, pero yung mga madalas na sumasali, yung mga manghihilot, tapos lagi nilang pinaglalaban na, bakit kailangan ba ng lisensya para makatulong? Wala namang masamang tumulong, but the fact is, hindi mo naman pinag-aralan yung dapat gawin sa pasyente. In a good intention naman, pero naka-harm ka pa rin. So, talagang better pa rin talaga yung modern medicine. So, Nicole, can you please introduce yung guest natin for today? To help us better understand this topic, we are honored to be joined by a registered physical therapist who will share valuable professional insight and real-life experiences in handling patients. Let's give a warm welcome to Sir John Christopher Exam. Hi, Sir JC. Good evening po. So, today, nag-prepare po kami ng questions for you. So po answer niyo po siya based on your experience and your knowledge as a physical therapist. So, yung first question po namin is actually regarding about patient's autonomy. So, Dito po. okay, so yung first question po namin, paano kapag yung pasyente ayaw niyang magpa-PT and gusto niya mag-stick with traditional medicine, traditional, kumbaga yung mga hilot. So, bilang PT, hanggang saan niyo dapat pilitin yung scientific rehab or yung ethical responsibility niyo? Kung kailan niyo siya titigilan na pilitin o hanggang saan niyo po ba siya i-convince? O hahayaan niyo na lang po ba siya? Or kahit alam niyo namang kailangan niyo yan? So, hanggang saan po yung ethical responsibility? Thank you po. So, first of all, again, thank you for inviting me here. So again, I'm Sir John Christopher Examen po. I'm a physical therapist po for almost 14 years, and I have experienced a lot of patients na, whether it's a clinical or in a hospital or in a home settings. So I also conduct ng mga community-based rehabilitation. That's why I also encountered patients na naniniwala din sa mga traditional practices more. So I have experiences na pwede kong makatulong dun sa mga tanong po ninyo. So regarding with the traditional practices versus our professional responsibility, so most of the time kasi especially if they are parang mga elderly na, yung mga matatanda na, they are usually parang nag-practice na sila for their culture na ang hilot is relieving. Yung mga traditional practices talaga ay naging effective sa kanila. For the past years na nabuhay sila kasi naging mas okay sa kanila yon. So we still have to respect that, kasi these are their culture, So sa actual practice naman talaga, there are still traditional medicine o tinatawag na alternative medicine that are not totally harmful. Meron talagang may mga practices talaga na under traditional medicine na effective naman talaga. Meron talagang effect. Yun. Ibig sabihin nun, hindi lahat ng traditional medicine or hindi lahat ng alternative medicine ay harmful. Pero syempre, dahil naging open na siya sa public, naging open na siya sa social media, yung mga traditional practices nagiging harmful na sila. So may mga cases talaga, sobrang may mga nakikita kayo sa mga TV na mali yung manipulation, kung ano langis yung
pinapahid, yung mga napapanood natin na nagpalala ng kondisyon nila. So, for me, kapag may mga patient na pumapasok sa clinic tapos or sa mga hospitals and they say na naniniwala sila sa mga traditional practices, we still need to start it with respect. Parang hindi natin dapat i-dismiss agad kung ano yung paniniwala nila kasi doon mawawala yung trust ng patient to us. Parang ipakinggan natin sila, parang ano yung mga effect ng mga hilot sa kanila, nagkaroon ba sila ng improvement dito, at bakit ba sila nandito sa atin, 'di ba? Parang nagpahilot na po pala kayo pero bakit kayo nasa amin ngayon? So parang meron bang effect na gusto nyong makuha sa amin? Kaya bakit kayo nagpa-PT sa mga modern medicine? So parang gano'n. So we still have to start it by listening to them. So kailangan talaga makikinig muna tayo sa kanila, and then kapag sinabi nila na medyo naging malala yung condition nila, naging iba yung pakiramdam nila, mas lumala yung condition nila after the hilot, that's the time na we have to integrate, no? Ibig sabihin, that's the time na kailangan nating mag-educate sa kanila na, ma'am, sir, sa totoo lang, baka po talaga mali yung application. Meron po talagang chances na hindi po lahat ng mga traditional practices ay nakakatulong. So, dahil dito, parang yun na yung responsibility natin. Doon na papasok yung tinatawag na professional responsibility. Hindi na siya papasok sa autonomy ng patient kasi nag-choose na siya ng treatment practices eh. So, dahil pinili na niya tayo, doon natin i-educate kung ano yung benefits natin at saka ano yung mga effects doon sa mga traditional practices. Basta, ang goal natin is to not control their decision. Kasi nga, autonomy yun eh. But to help them think na ang modern medicine is safe at saka mas nai-inform sila with their condition o sa sakit nila. Yun po. Thank you, sir. Nag-agree kami dun. Sinabi niya, so nire-respect pa rin natin yung, syempre, yung decision ng patient, and we are not there para i-correct sila. Kumbaga, we help them understand more. Hindi natin sila pinipilit. So, kumbaga, we need to explain yan. So, next question naman namin, sir, is this is regarding about the AI and gadgets. So, syempre, uso ngayon yung AI, sometimes AI exercises and sometimes yung mga instructions from AI. As a physical therapist, sir, do you think your job is at risk? Siyempre, nawawala yung human touch, yung palpation. Do you think people, or in the future, do you think they will rely more on AI rather than physically interacting with a physical therapist? So, ano pong insight nyo about that? Regarding po sa telerehab, no, or AI, no, yung mga technology-centered care, totoo naman na malaking help po sila in terms of access tsaka efficiency. Kasi nga, isang click lang, alam mo na yung pwedeng gawin. Tapos, most of the time naman, ay parang tama naman yung mga binibigay ni AI, diba? So, mas nagiging efficient yung care. Pero, malaki pa rin talaga yung risk. Kasi alam niyo bakit? Kasi, parang nagiging protocol-driven na lang yung computer. Kasi hindi niya nakikita yung pasyente. Hindi niyo malalaman kung ano talaga yung mga subjective findings niya, ano yung nararamdaman niya. So, parang pag nag-rely more kayo sa just by clicking what are your symptoms, ano yung nararamdaman niyo, tapos sinearch nyo lang, tapos ginawa nyo lang yung mga sinearch nyo, parang kailangan talaga siya ng support, no? For me, technology should support, no, not replace sa mga PT. Kasi at the end naman, hindi naman pare-pareho yung patients. Kailangan pa rin nila ng clinical judgment, adjustments, saka human connection. Mas nakakaramdam yung pasyente ng motivation kapag nakakapag-usap siya with people na nagmo-motivate sa kanila, anong ginagawa nila. Parang alam niyo yun, pagka may pasyente kasi, tapos nakikita niyo yung ginagawa ng pasyente, nakikita niyo na nag-i-improve siya, di ba? Parang, ma'am, kaya niyo yan, ma'am, ang galing, di ba? So, nati-cheer, di ba? Nati-cheer natin sila. So, nangyayari, mas nakakaramdam sila ng motivation, and it adds also to their recovery kasi parang mas natutuwa sila eh, di ba? So, in the end, ang physical therapy is still about people. Kaya nga, napakaganda ng profession na to kasi you encounter patient one-on-one, di ba? Or sometimes, dalawang pasyente, ganyan. So, natatanong niyo yung pasyente, nahahawakan niyo sila, parang hindi naman sa
wala po akong beef sa ibang medical allied natin. Pero pag PT kasi parang mas handled natin sila, one on one, 'di ba? Kaysa sa iba na inutusan lang, no, na tumingin lang sa microscope or sa nautusan lang ng doktor, 'di ba? Parang ganun lang, tapos na yung trabaho nila. Pero tayo kasi hawak natin yung pasyente for more than 1 hour, more than ilang minutes. So iba pa din, no. Ang physical therapy is still about people, no. Kahit gaano ka-advance yung technology, hindi mapapalitan yung empathy, the rapport, yung mga individualized care na binibigay natin. So, yun yung masasabi ko. So, thank you, sir. Tama po yun. Kasi, just like yung experience namin ng NSTP, no? So, bawal pala yan. Thank you. Pero, yun nga, physical therapy is more on hands-on talaga. Kaya, mas buti, nakakapag-build ng rapport with the patient itself. So, last question, sir, about our healthcare system. So, minsan kasi, romanticize yung physical therapy, sinasabi minsan mahal, minsan sinasabi kaya naman ng hilot. So, pinapaganda nyo yung traditional healthcare. No? So, paano natin ipapaliwanag sa tao na kailangan nila ng professional rehab nang hindi minamaliit yung traditional healthcare or yung culture na nakasanayan? Paano natin i-explain sa kanila yun, sir? Honestly, talaga may truth talaga na over-romanticize yung mga traditional medicine kasi mas mas accessible siya, minsan mas mura siya. Tapos until now, 'di ba? Until now, meron pa ring mga educational crisis sa Philippines. So, kung mapapansin niyo sa mga rural areas, they still do not know kung ano yung ibig sabihin ng physical therapy, 'di ba? Kahit nga yung mga simple na nasa Manila, kahit ganito pala yung course ng PT, ganito pala yung ginagawa nila. So until now, hindi pa rin talaga nila alam, no? Wala pa rin silang awareness of what we can do. Kasi kung hindi nila alam yung anong ibig sabihin ng physical therapy, hindi sila magiging open kung ano yung mga things that we can offer to them, 'di ba? Or yung mga treatment or practices na pwede nating ibigay sa kanila na may improvement pala sa PT, parang pag PT pala mas okay pala, parang gano'n. So I think in terms of the healthcare system, talagang mahal ang rehab, kulang ang facilities, tapos hindi accessible sa iba. So there are still we can still have hopes naman na the government, no, which is the national government, could still help us, no, to make programs, no, to make physical therapy rehabilitation accessible para alam nila kung ano ibig sabihin ng PT. So tulad nga nung mga nakaraang araw, no, may mga programs na nagbibigay ng mga free rehabilitation para alam nila kung ano yung ginagawa. And dahil doon kumbaga kasi traditional medicine versus modern. So instead na making it traditional versus, siguro parang how can we work together for the recovery of the patient? So parang itigil na natin yung versus modern tsaka traditional kasi parehas naman silang beneficial. Kailangan lang talaga ng proper guidance, proper education, no? So para for the better access for the people. So siguro kailangan lang ng mga regulation, for example, yung mga nagpapalagutok, yung mga ganyan, yung mga bone setters or yung mga nagmamasahe, dapat nire-regulate lang sila ng government. Dapat may action sila na dapat may mga bawal dyan, gano'n, para lang at least ma-balance out na kung ano yung mga maling practices, parang gano'n. So again, there are still systemic healthcare gaps versus traditional medicine. So sa ngayon, ang walang ibang pwedeng tumulong din kundi ang national government, no? I think that's the important thing that we could acknowledge talaga. Kaya part na rin ng role natin is not just to treat, no? So sana pagdating niyo po ng mga internship, no, pagdating niyo po ng professional na kayo, we should advocate na we educate the communities na kung ano yung ginagawa natin para ma-recognize tayo, no? Kasi lagi na lang tayo na underestimate eh. So parang gano'n. So, thank you, Sir JC, for that wonderful answer. And thank you for sa pagsama dito sa amin. Maraming salamat po. Thank you, sir.
Thank you po, Sir JC. So, sir. Thank you Okay na po. Thank you so much. Bye-bye. Okay, guys. So, From the discussion, it is clear that modern and traditional healthcare is not a simple either or choice. Modern healthcare relies on scientific evidence and advanced technology, making it more reliable for diagnosis and treatment. In contrast, traditional healthcare is rooted in culture and offers a more holistic and accessible approach for many communities. Ethical consideration, patient choice, and systematic factors like cost and access also play a role. Rather than choosing one over the other, it is more important to understand how both can complement each other while prioritizing patient safety and effective care. So, I hope, guys, na marami tayong natutunan sa sinabi ni Sir JC at marami tayong maibabahaging aral sa iba at sa ating sarili. So, eto na ang ating podcast. Maraming salamat at hanggang sa muli. Goodbye! Nice. Bye.